video. Okay, October 27, 2023. Kaninang siguro mga quarter to 12. Alas 9 pasado. Naglalagay cellphone ko. Ngayon, tag dito, ininstall ko yung ibang apps kasama yung Facebook. Ngayon, hindi ako nakapag-register kasi kailangan pala, nagte-text ako, hindi na nakalagay, not registered na yung SIM card ko. Tapos, sabi ng anak ko, kailangan pala ng Facebook account para ma-register yung SIM card. Ngayon, sabi rin ng anak ko, nung July 25 pa raw, sinara yung Facebook. Yun yung nagagawa ng SIM card registration mo, Bongbong Marcos. Tinatago mo. Marami kang tinatago dito. Ayaw mo pa abutin hanggang December. Yung mga Facebook account ko, ang dami nun, post yun. Daming post doon, ang daming laman ng Facebook account ko na laban sa mga katiwalian yung mga nasa gobyerno. Ngayon, hindi ako makaregister. Nakita ko, pagbukas ko ng YouTube, merong pare doon nakalagay, totoo ba yung exorcism? Nakasara daw yung gospel. Nakamaskara. Ano yun? Ibig sabihin, yung content ng SIM card ko na ginagawa niyong e-homily na kayong mga pare ang nakipagsabwatan sa mga Android developer para ako mismo mawala dyan sa application. Ako, yung buhay ko sinira dito. Meron akong pinapalabas pero kayong mga pare, anong ginawa nyo? Hinusgahan nyo kung ano yung pinaglalaban ko dito. Yung i-homily nyo hanggang sa ang kadaluduluhan hanggang sa magpakamatay yung nadidepress yung tao. Mga siraulo kayo, mga pare kayo. Father Sok, nakipagsabuatan kayo, tandaan nyo. Baka kalabasan yan, ako yung pasimunulan lahat nito. Kayong mga gagong pare ang nagsimula niyan. Hindi ako nakipagsabuatan, kumakalaban ako mag-isa. Kayo, mga napakailamero lang kayo, ha. Exorcism, ibig sabihin, lahat ng text messages ko napupunta saan? Sa database nyo, mga pare. At kung ano-anong version, nako-convert lahat yung messages ko. Yan yung pinagkakakitaan nyo ngayon sa social media. Sige, palabasin nyo. Yung exorcism na sinasabi mo, yung pare ngayon nandyan. Mamaya, i-upload ko. Patunayan nyo yung sinasabi nyo.